Okay, magandang hapon sa ating mga viewers, no. This is your Kasiman 81 and welcome again sa ating tutorial, no, sa ating ECDIS type JRC and model 9201. Okay. Ituturo sa inyo kung ano yung cursor readout na makikita dito sa display monitor ng ating ECDIS. So ano ba yung cursor readout? What are the functions of this, no? Ano yung binibigay niyang information sa atin. Okay, so let's start, no. Ang cursor readout at makikita dito sa bandang baba. Dito siya nilalagay ng mga segundo, no. Pero we can move this one everywhere, no. Kahit saan mo gusto. Yan, everywhere you want. Okay, yan. So lagay natin siya sa gitna. So ito po si cursor readout, no. Okay. Minsan po nawawala itong si cursor readout. Halimbawa na X, no? Okay, baka mag-rattle ka kung saan na napunta si cursor readout kasi nawala siya, no? Okay, si cursor readout po ay nasa menu. Part po siya ng ating tools, no? Okay, so punta tayo sa menu. Yan, click mo yung menu and then click the tools. Andito po siya sa tools. And then, ayun, si cursor readout. I-click lang po natin si cursor readout para bumalik siya po doon sa ating monitor display. Okay, ayan po mga kasiman. Huwag pong maratel pag nawala. Okay, ang cursor po ay ito. Yan, ito pong gumagalaw. No, ito po ay pointer, no, na kagaya po ng ating kagaya po ng sa ating mga computer. Okay, so dito po sa aking ECDIS, ito po ako, si Venus Halo, ang aming barko. This is the current position of the vessel. And then, meron po tayong target dito. Target here, dito. So, hindi naman siya target, but this is obstruction, no? Okay. Si pointer o si cursor ay kailangan ilagay ko lang muna dito sa target, no? Para malaman ko kung ano yung mga information ibibigay ni cursor readout, no? So, ayan. Nalagay na po natin, no? So, let's go for cursor readout, no? Ayun. Si cursor readout po ay nagbigay po ng time to go. Yung TTG. That is time to go. Then, nagbigay po siya ng ETA, no? Ito pong binigay niya ay base po sa ating current position, no? Sa current position ng ating barko, no? Binigyan po siya ng time to go and kung ano po yung ETA niya doon. And then, of course, nagbigay din po siya ng bearing, which is the true bearing. And pwede rin po siyang maging relative, no? May option po yan, no? Kapag po click natin yung letter T na yan, pwede po siyang maging relative, no? And also, it will give you a distance, no? In nautical miles, meron option din po ito. Pwede rin po siyang statute mile or by kilometer. So, i-click lang po natin itong nautical mile, no? At hindi lang po yun yung binibigay ni cursor readout. Nagbibigay din po siya ng GPS position, which is latitude and longitude, no? Mga kasiman, ito pong cursor readout ay quick response or quick reply po natin. Halimbawa, nagtanong si pilot or kahit si BTS, no, kung ano ang ETA natin dito sa ating target, no. So madali po nating masasagot, no, kung ilang milya o kung ilang pan distance mo o kung ano yung position mo, because the cursor readout will give you information for that target, no. O, ito po ay base sa current position ng iyong vessel, no. Okay, sinasabi ko po na sa bearing, you can select the true bearing or relative bearing. Optional po siya. And then sa distance po, you can choose kilometer by kilometer or by statute mile, no. And then nautical miles. So, ginagamit natin is in nautical miles. Again, ito po ay para makasagot ka ng mabilisan kapag nagtanong po si Kapitan, si Mr. Pilot or other the BTS, no, for that particular target. So what is your time to go there, and then what is your ETA, the bearing and distance, and as well the position, latitude and longitude. Okay, so siguro maliwanag po yung ating cursor readout, no? Okay mga kasiman, siguro that's all for today, no? At sa ating mga nanonood, maraming salamat po sa inyong panonood at wag po kayong magsasawa na panoorin po ang aking mga next vlog. Okay, so this is your Kasiman 81 and thank you for watching. Bye-bye!